Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camyo po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ngayon ng Thursday, ngayon ay October 10. Ayan, October 10 na po ngayon at ang ating pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong Even great men failed at some point. Ayan, at ating pong pag-aaralan ang buhay ni Moses na atin pong matatagpuan sa Acts chapter 7. Ayan, siguro magtataka kayo, bakit Acts chapter 7 tapos buhay ni Moses ang ating pag-aaralan? Sapagkat dito po sa Aklat ng Mga Gawa ay binanggit po ang buhay ni Moses. At mayroon pong mga katotohanan tayo matutuklasan dito. At ating patutunayan yung katotohanan na kahit mga dakilang tao ng Biblia, yung mga kinukonsidera nating mga bayani ng pananampalataya, ay may mga kahinaan at may mga failure, pero sa kabila nun, ang Diyos ay hindi tumigil at merong magandang plano ang Diyos sa bawat isa na ang layunin ay matupad yung kanyang misyon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapatid, naniniwala po ba kayo na merong plano ang Diyos? At ang planong yon ay siya ang nagtadhana mula pa noon na bago likain ang sanlibutan. At ang napakatagumpay na buhay daw ay ang matagpuan mo ang layunin na yon. No, kapag namumuhay daw tayo in accordance to what the Lord plans for our lives, success yon. Ano po? Ang success po ay hindi yung pagkakaroon ng mga bagay na material, pagiging masaya sa buhay na ito, nabibili mo ang gusto mo katulad ng pinapangarap ng marami. Ang pagiging matagumpay ay ang matagpuan mo yung layunin ng Diyos at tuparin mo ito. When Jesus shouted, "It is finished," yung po'y katagumpayan. Pero alam natin na sa salitang "it is finished," tetelestai, natapos ang kanyang buhay. Pero alam niyo po mga kapatid, sa katapusan ng buhay at natupad mo yung layunin ng Diyos, tagumpay yon. Ang sabi ni Pablo, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Amen? So sa umaga pong ito, atin po itong pag-aralan at samahan po ninyo ako. No? Siguro bago natin basahin, so this is the very first question that I would like to ask. What is the first thing you do when you experience failure? Ano po ang una nyo ginagawa pag nagkakamali kayo? Wala naman taong hindi nagkamali. Madalas nga ang katwiran natin pag nagkakamali tayo, sorry na, pasensya na, tao lang. Yan po yung madalas na katwiran sapagkat tao nga lang . At kapag sinabing tao lang, alam na natin yung futility of man ay nandun po yung pagiging failure. Sabi nga, in a state of human depravity, walang matuwid wala kahit isa. Lahat ay nagkasala, walang humanap sa Diyos, walang nakauunawa. Yan ang sinasabi ng Romans chapter 3 verse 10. Alam niyo mga kapatid, our modern day idea that winning is everything forces us to hide from our failures. Ang mga tao ay hindi ipinapahayag ang mga pagkakamali. Itinatago natin ito, kung pwede nating pagtakpan, kung pwede nating ibaon sa limot at huwag ng pag-usapan, gagawin natin ito. Because our world doesn't promote failures. Ang mundong ito ay laging nag-e-encourage ng pagtatagumpay, ng pag-asenso, ng pagyaman. At ito po yung mga nagvo-viral ngayon sa social media. Yung mga nagtagumpay na pares, alam niyo po, yung dating isang simpleng pares lang, ngayon dinudumog ng tao, pinagkakaguluhan, ang nananalo sa politika, yung mga may humble beginning, yung mga from rags to riches, ito po yung mga tagumpay . Ito yung mga gusto ng tao na pinapanood at fina-follow. At have you ever noticed, wala naman pong sumulat ng resume na inilagay sa resume yung kanyang mga failures. Most of the time, kapag tayo gumagawa ng resume, accomplishment. Yung former jobs, yung ating former positions, yung mga bagay na maganda. Walang taong magsusulat na mag-a-apply ng trabaho na ako'y na-kick out sa dati kong trabaho dahil ako'y nagnakaw, na ako ay tamad, na ako ay, ang tawag doon, hindi masipag. So most of the time, sa resume nakalagay
yung accomplishment, yung mga tagumpay, yung mga kahusayan, kasipagan, etc., etc. Resumes never list our failures. Totoo yun mga kapatid. At kung tayo po ay magtatala ng mga bagay, sa kaliway lahat ng tagumpay at sa kanan ay lahat ng failures, pipilitin natin bawasan yung mga itatala natin sa ating failures. At ang isusulat natin ay more of our accomplishments. Yung modern day idea na yan ng winning, and winning is everything, forces us to hide our failures. But it would be more encouraging to others and to them that are struggling na malaman na may mga failures ang buhay ng tao at ito ang realidad. Kaya po kapag may mga nagte-testimony, nagpapatotoo, ipinapakita yung dati nilang pagkatao. Minsan naman, ini-exaggerate. No? Yan naman ang minsan, ikinapipikon ko doon sa mga nagte-testimony. Hindi ko po alam kung kilala niyo yung si Boy Bonus nung araw. Yung pong si Boy Bonus, public enemy number 1 daw siya. The first time na narinig ko po siyang nag-testimony, simple lang yung buhay niya. Dati siyang magnanakaw, mga hold-upper sila, and that's it. Walang masyadong kulay, walang masyadong mga elaborated na mga ginawa nilang kalokohan. Pero as years goes by, every time na narinig ko siya, may nadadagdag sa kwento niya. No, walang iniwan niyan kay Dolphy Jr., kay Dolphy Quezon. Nung una ko narinig niya si Dolphy Quezon, wala. Hindi nga marunong magsalita, hindi mahusay magsalita yan. Yan alam niyo po, kumbaga, lagi ko nakakasama yan sa mga evangelistic meeting noon sa Philippines. Sila nagte-testimony, ako naman yung preacher. Si Sara Balabagan, siya yung testimony, ako yung preacher. Nakasama ko na po yung maraming mga evangelist, mga nagte-testimony yan. And they so-called evangelists. So, hindi masyadong maganda yung buhay nila, pero para maka-attract ng mga tao, pasasamain nila ng pasasamain, no? Kung ano-anong klase ng mga kasamaan ang idadagdag nila para maging makulay. Na po, si Dolphy Jr. nga ngayon, pag nagkwento, detalyado yung mga karanasan niya sa loob ng bilangguan eh. Yung paggamit ng shabu, pagbebenta ng shabu, at kung sino-sino pa, at kung ano-ano pang mga karanasan. So makikita po natin, ginagawa ito, ina-exaggerate ito para makita yung pagiging masama and pagiging failure, and then nagtagumpay sila kung ano sila ngayon. Nakita niyo po mga kapatid, okay lang yon, no? Kung totoo, huwag naman dadagdagan. Sabi nga ng aking pinsan na si OG Ramos, alam mo, Pastor, hirap ako mag-testimony. Kasi kumpara doon sa mga nagte-testimony, na talaga namang ang buhay ay saksakan ng sama bago biglang tinawag ng Panginoon, biglang nakakilala sa Panginoon, naging mabuti. Wala naman akong ganong kwento. Ano po? Totoo naman yan mga kapatid. Kasi nga minsan, kung ang pagbabasihan natin, yung kwento ng mga exaggerated na testimony ito, kakaiba talaga yung buhay nila. At maaaring wala naman tayong ganong klase ng mga testimony. Pero ito ang totoo. We all have failures. We all have failures. Ako po, I had plenty. I failed my mother. I failed my father. I failed my siblings. I failed as a man. Failure ako. At kung hindi dahil sa Diyos na nagbigay ng habag, mananatili akong failure. And we hear, many testimonies. Hindi lang naman ako Hindi lang kayo. We hear many share their stories of success, but how many share their stories of failure? Hanggat maaari, ikukubli yan itatago. Hindi sasabihin, sapagkat yung mga failures na yun, most of the time, nakakahiya. Sa totoo lang po, maraming mga bagay sa buhay natin na hindi naman alam, maging ng ating mga anak, ng mga taong nakapaligid sa atin, ng mga simbahang ating pinaglilingkuran. Itinatago natin dahil kung kanilang malalaman, kahiya-hiya tayo, sisirain yung ating kredibilidad bilang pastor, bilang tao, bilang mananampalataya. Why? Because we are too concerned about what others will think about us to share our failures. Pero alam niyo ang Biblia, hindi kailanman naging madamot. Ang Biblia hindi naging madamot sa pagkukwento ng mga taong nag-fail. Bakit? Kasi ito'y para sa atin.
para sa mga nagbabasa, para sa mga mananampalatayang nagsasaliksik ng katotohanan, para sa ikalalago ng mga mambabasa. So, God shares the failures of great persons in the Bible because He wants to encourage us by helping us realize they were as human as we are. Na sila'y tao rin katulad natin. Halimbawa, si Noah, lasinggero. No? Si Abraham, sinungaling. Si Jacob, mandaraya. Si Jonah, ubod ng tigas ng ulo. Si David, adulterer. Si Moses, murderer. And you can get more human than those. Sample lang yan. No? You need to Google and lilitaw yung maraming mga taong yan sa Biblia. But look at the name. Noah, Abraham, Jacob, Jonah, David, Moses. They are men of faith. Si Gideon, coward. Ano po? Si Elijah, depressed. Napakadami pa ho mga kapatid. At marami kayong mailalay na pa dyan. Si Pedro, impulsive. Si Thomas, ano sabi ni Thomas? To see is to believe. Doubter. Napakadami mga kapatid. At ito po'y nagpapatunay lamang even the men of God in the scripture failed at one point. So, Christianity does not promise us peace, happiness, and reconciliation with God without failure. Amen? Kaya yung pangako ng mga prosperity preachers, yung mga laging inihahamon sa inyo na kapag kayo naging mananampalataya, you will win, you will succeed, you will be somebody, you will be a champion. Huwag po kayo agad magpapapaniwala doon. Sapagkat ang pagiging Kristiyano hindi nangangako ng kapayapaan ng buhay, ng happiness ng buhay, ng reconciliation sa Diyos nang walang pagkakamali. And being a Christian doesn't make life any less real. Tandaan po ninyo mga kapatid, ito ang totoo. Christ does not eliminate our problems. Ito nga po yung obserbasyon ko The more you become closer to the Lord, the more trials you will experience. The more problems you will have. Ang daming mga pagsubok na darating to test the kind of faith you have. At ito mga kapatid ay nangyayari para i-prove sa iyo ng Diyos, anak, malayo ka pa sa inaakala mong narating mo na. And the more you grow, the more you mature in your faith, iba-iba yung level ng trials. And the more trials, the more failure you will experience. Amen? Pero itong realidad, hindi tatanggalin ng Panginoon ang mga problemang yan. At sa pagsunod sa Kanya, sabi nga ng Panginoon, i-expect nyo yan. In this world, you will have tribulations. But, yun yung maganda yung but, have good cheer. Lakasan nyo ang loob nyo. I have overcome the world. So, being a Christian will not erase. He does erase the sins of the past, but He doesn't erase the influence of our past. Tama? Binubura ng Diyos ang kasalanan na nakalipas, pero yung kasalanan ng nakalipas at ang impluensya nito, nakaka-epekto pa rin sa ating kasalukuyan. Ito po yung ating pag-aaralan. Kasi yung kanyang karanasan nung nakalipas, always hunts him as a man. At ito po yung ating pagbubulay-bulayan ngayon. Tandaan po ninyo, our past is ever with us as we deal with its influence on our lives in the present. Totoo naman yon, yung mga bagay na nakalipas sa buhay natin, bagamat tapos na, nakalipas na, hindi na natin pwedeng balikan, pero aminin man natin o hindi, nai-influence tayo nito sa ngayon. You may try to rid yourself of your past, but your past will not rid itself of you. You will be part of your past. Kaya importante
na mamuhay tayo lagi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, or our past will hunt us down. Amen? Si Moses serves as a prime example of an ancient person with a modern day problem. Ang problema ni Moses ay problema ng bawat isa sa atin. Moses was running and hiding from his failure, and he was living far below God's potential for his life because he was affected and influenced by his past. Now, samahan ninyo ako ngayon sa mga talata, atin itong basahin at ito ang ating magiging pagbubulay-bulay. Gawa 17 hanggang 29. Mahaba-habang basahan, pero samahan po ninyo ako. As the time drew near for God to fulfill His promise to Abraham, the number of our people in Egypt had greatly increased. Then a new king to whom Joseph meant nothing came to power in Egypt. He dealt treacherously with our people and oppressed our ancestors by forcing them to throw out their newborn babies so that they would die. Mga kapatid, nakita niyo po ang kasaysayan. Ito po'y pagbabalik tanaw ni Lucas, siya pong writer ng Book of Acts, para ipakita sa kanyang mga tagapakinig yung naging kasaysayan ng bansang Israel. Nagsimula nga daw yan sa pagtupad ng pangako ng Diyos kay Abraham. Dinala sila ng Diyos sa lupang pangako. Doon sa lupang pangako ay naka-experience sila ng matinding famine, ng taghirap, kaya sa pamamagitan ni Jose, nakarating sila sa Ehipto. And you know the story of Joseph, right? Pagdating sa Ehipto, ang sabi niya sa kwento, dumami sila. Dumami. Subalit, nagpalit na ng hari ang Ehipto, yung kasunduan ni Joseph at nung hari dati, nabaliwala. Na nagkaroon na ng bagong hari ang Ehipto, ang sabi sa verse 19, he dealt treacherously with the people of Israel. Sa halip na sila'y nandun, dahil sa bisita, dahil sila'y iniligtas ni Joseph sa matinding taggutom nung panahon na yon, nung unang paraon, ano po ang nangyari? Dinaya sila ngayon, pinalabas sila bilang mga alipin. The king dealt treacherously with the people of Israel. And tinuruan yung mga tao, pinuwersa sila na sumamba sa kanilang mga Diyos, na mag-alay ng kanilang mga newborn babies. Naalala niyo po ba kahapon yung kasaysayan na pag-aaral natin sa mga naging asawa ni Haring Solomon? Ano po ang nangyari? Sa dami ng asawa ni Solomon, ang bansang Israel ay nahawa sa mga kultura na dala-dala ng mga asawa ni Solomon. Kasama doon ay yung paghandog ng kanilang mga anak para sunugin. Those are common things among pagans during that time. Hindi po ito kultura. Hindi po ito paraan ng pagsamba ng bansang Israel. Ito po'y tinuro, impluensya ng mga nakapaligid sa kanila. Kaya napakahalaga na mag-ingat. Kasi yung mga nakapaligid na mukhang makadiyos, yung mga nakapaligid na mukhang may influence ng Diyos ang siyang nakapaghahari sa panahon natin ngayon. At ang malungkot, yung bayan ng Diyos, yung iglesia ng Diyos, ang simbahan ng Diyos, nahahawa sa mga paligid ng mga impluensyang ito. So itutuloy natin ang basa. Ang sabi po, at that time, Moses was born, and he was no ordinary child. For 3 months, he was cared for by his family. When he was placed outside, Pharaoh's daughter took him and brought him up as her own son. Moses was educated in all the wisdom of the Egyptians and was powerful in speech. Then, pasok sa senaryo si Moses. Pagkatapos ni Joseph, inalipin na sila sa Egypt. Then comes the birth of Moses. Ang sabi dyan, alam natin ang kwento ni Moses, pagsilang sa kanya, after 3 months, pinaanod siya, napunta siya sa bahay ng Paraon. At doon, for 40 years, he was educated in the wisdom and all the knowledge of Egypt. Tinuruan siya doon. Kaya si Moses hindi siya mangmang.
No, hindi siya walang aral. Aral si Moses, matalino si Moses dahil tinuruan siya ng sistema at pamamaraan ng karunungan ng Ehipsyo. At alam natin, during that time, isa sa makapangyarihang bayan ay ang bansang Ehipto. So when Moses was 40 years old, he decided to visit his own people. Alam ni Moses na siya ay Israelites kasi ang nag-alaga sa kanya yung kanyang ate, na siya namang sumubaybay nung siya pinapaanod doon sa ilog. Kaya ginawa siyang tagapag-alaga. He saw one of them being mistreated by an Egyptian, ayon sa verse 24, so he went to his defense and avenged him by killing the Egyptian. Ulitin ko mga kapatid, huwag niyo ipagkamali na si Moses alam niyang siya ay Israelites. Bagamat siya'y pinalaki sa palasyo ng hari ng Ehipto. At alam niya na siya special, na siya ay mayroong purpose. Meron siyang gagampanan para sa kanyang bayan. At noong siya dumalaw para dalawin ang kanyang mga mamamayan, ng kanyang mga kababayan, nakita niya yung mistreatment ng mga Egyptian. So eto ngayon yung pakiramdam niya, eto na, maybe this is the time. Or this is the time for me to step up and fulfill my purpose. Ang sabi ay gagawin niya ito bilang pagtatanggol sa kanyang mga kababayan. So mga kapatid, kung babasahin po natin ang kwento nito sa aklat ng Exodus, hindi ito pinaliwanag. Pero dito po sa Book of Acts, kung inyong titingnan sa verse 25, nandun yung motibo sa isipan ni Moses, ba't niya to gagawin? Ano sabi diyan sa verse 25? Moses thought that his own people would realize that God was using him to rescue them, but they did not. So, sa isipan ni Moses, kung tutulungan ko ang aking kababayang ito at mapapatay ko ang Ehipsyong ito at maipagtatanggol ang aking kababayan, marirealize ng mga tao na naririto ako para ipagtanggol sila. Pero ayon sa kwento, hindi ito nangyari. Because the next day, verse 26, Moses came upon two Israelites who were fighting. So pareho ng Israelita nito nag-aaway. So ang ginawa ni Moses, he tried to reconcile them by saying, "Men, you are brothers. Why do you want to hurt each other?" Ano sagot? But the man who was mistreating the other pushed Moses aside and said, "Who made you ruler and judge over us? Are you thinking of killing me as you killed the Egyptian yesterday?" And when Moses heard this, he fled to Midian, where he settled as a foreigner and had 2 sons. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita, dito natin pipikapin ang mga bagay na naganap sa buhay ni Moses. Moses sensed God's calling to deliver his people. Nasa puso niya yon. Marahil, kinuwento sa kanya at nalaman niya kung ano yung naging plight ng Israelites sa Egypt. No? Napakaganda nun. Napakaganda na matagpuan yung binanggit ko na kanina, ang isa sa matagumpay na buhay ay yung natagpuan mo yung layunin mo, natumbok mo kung ano yung gustong ipagawa sa iyo ng Diyos. And Moses, at an early stage of his life, alam niya to. I wish we could sense God's call for our lives. Amen po ba? Because God has chosen each of us for a specific purpose. He has placed you in Christ's body to fulfill His calling. And somewhere in the scheme of things, we have lost a sense of God's calling and purpose. Kaya lagi ko itong itinachallenge sa mga pastor Itinachallenge sa mga manggagawa ng Diyos. Kung talagang kayo ay nakaunawa at nakaintindi doon sa tawag ng Panginoon at nandun na kayo at ginagawa nyo ito ng may kasigasigan, may katapatan, magpakatapat pa kayo. Dahil somewhere along the schemes of time, the schemes of things, pwedeng mawala yun And I
have seen a lot of men na dati nagsusumikap, dati ang titibay, dati ang lalakas, ang tatapang, ang huhusay. Pero ngayon, nasaan? Nawala yung kanilang passion, nawala yung kanilang purpose, at nakontento na lang sa kung anong pwedeng ibato ng buhay sa kanila. Yung iba nga ho, nagbalikan na lang sa dating mga buhay na parang hindi mga mananampalataya, pero at one point, sila ay mga masisigasig na lingkod ng Diyos. Yung iba po ay nagbalik na lang sa paghahanap buhay sa mundo, pero dati, they committed their lives to the Lord on following Jesus and His ministry. Pero ngayon, wala na. So, si Moses growing up in an Egyptian palace didn't make Moses special. Yung mga karunungan na natutunan ni Moses sa kanyang mga pag-aaral sa Ehipto didn't make Moses special. Moses was special when he was born. Amen? He was special from the beginning. And sensing God's call is not the same thing as understanding and fulfilling God's call. Moses knew he was called by God. Moses knew he will play a special part for his fellow Hudyo, his fellow Jews, his fellow Israelites. Pero alam niyo, magkaiba yung sensing the call of God and understanding the call of God. Pwede po na alam mo na tinatawag ka pero yung ginagawa mo labag doon sa gusto ng Diyos. Ang Diyos pag tumawag, siya rin ang gagawa ng paraan at maglalatag ng mga daan na iyong lalakaran. Hindi natin pwedeng gawin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng sarili nating paraan. Hindi ganoon. Kaya laging merong prescribed way ang Diyos on doing things. Don't you forget that. Laging may prescribed way of doing things ang Diyos. At importante, inaalam natin yon. May sarili siyang panahon, may sarili siyang pamamaraan, meron siyang gustong timing sa lahat. Hindi natin pwedeng pangunahan ng Diyos. At kapag ginawa natin ang isang bagay, dahil ang sinasabi natin, tinawag tayo ng Diyos, gusto ng Diyos na gawin natin ito, but we do things on our own effort and our own flesh, on our own strength and power, that is what? That is a formula for failure. That will be a formula for failure. So, tandaan niyo ito, huwag niyo kakalimutan, sensing God's call is not the same thing as understanding and fulfilling God's call. Sa Acts 17:25, ano sabi? Moses thought that his own people would realize that God was using him to rescue them, but they did not. Sa New International Version, ang sabi, ang nasa isipan ni Moses, hinihintay ng mga Israelita na siya'y maging tagapagtanggol nila. And by doing so, by killing the Egyptians, ang akala niya, it would start a rally, it would start a revolution, it would start something big for the people of God. Pero nakita ko po itong quote ni D.L. Moody na to na maganda. Sabi po ni Dwight L. Moody, Moses spent 40 years thinking he was somebody. Yan po yung Acts 17:25. Moses was thinking that he was somebody. That he could lead Israelites into a revolution. At dito nagpakilala siya, na ako ang inyong tagapagtanggol, willing akong patayin ang Ehipsyong ito para kayo ipagtanggol. But later realized he was nobody. And the next 40 years of his life proved that. He was nobody. No? Iniwanan niya ang pagiging nasa palasyo, nagtatakbo, at nakontento sa pagiging pastol ng tupa ni Jethro na eventually naging kanyang biyenan. Pero hindi naman po natatapos doon.
the next 40 years of his life is the time when God changed him. God can do something with a nobody. He became Moses who liberated the people of Israel. Maganda yun, no? Yung punto ron ni Dwight L. Moody. So, atin po itong pag-aralan. Ano po? Tingnan po natin yung Acts 17:25. So, ang sabi diyan, Moses thought. No? Ano ibig sabihin yan? Yan ang sapantahan niya. Yan ang kanyang paniniwala. Ang isipan ni Moses, ang akala niya, his own people would realize that God was using him to rescue them. Pero ang mabigat na nangyari, hindi iyon naganap. In fact, binasa natin kanina sa verse 26, ang sabi ng mga tao, sino ka para maging judge sa amin? Sino ka para maging leader namin? At itong katagang ito, mga kapatid, na narinig niya sa mga Israelita o sa Israel, tumaginting at tumatak sa isipan ni Moses. Kaya hindi niyo po ba naaalala niyo po ba nang tinawag na siya ng Diyos after 40 years doon sa burning bush? Ano sabi niya sa Diyos? They would not listen to me. Sino ako para pakinggan nila? Kasi yan po yung tinig na umaalingaw-ngaw sa tinig ni Moses. Hindi siya pakikinggan ng kanyang bayan. Kasi nangyari na ito noon. So, Moses thought he could rally the Hebrews around himself by coming to their defense. He thought he could show his concern by being a peacemaker as he settled their personal disputes. Nung una, akala niya sa pagtatanggol sa mga Ehipsyo, kikilalanin siya. Pangalawa, sa pagiging tagapamagitan o mediator sa isa't isa, akala niya kikilalanin siya. Evidently, this was his understanding of what God called to him to do. But he failed. He didn't fail because he lacked a sense of God's calling. He failed because he misunderstood God's will. Alam niya na tinawag siya. Pwede ng panahon na mag-step up. Alam niya na kailangan na niyang kumilos. Pero, na-misunderstood niya ang kalooban ng Panginoon. At dito maraming mga leader ang nagfe-fail. Yung sa paniniwala na tinawag naman ako ng Panginoon, I can do whatever I want, I can decide whatever decisions I make. But that is foolishness. A formula for failure. We may end up trying to do the work of God ordained for us without proper knowledge of His will. And too often, churches lose a sense of their purpose because they lose sight of God's will. We may lose a sense of purpose because we see organization more important than spiritual growth. We see activities more important than studying and reading the Scripture, than studying theology and doctrines. Minsan sinasabi ng mga simbahan, hindi naman importante yan. Importante, mangaral. Ano ipapangaral mo kung hindi mo naiintindihan? At ganito ang nangyari kay Moses, napakasipag niyang gawin na agad yung gusto ng Panginoon sa akala niya, pero hindi yun ang plano ng Diyos. We may struggle to create an organization rather than build lives. We may understand God's mission but fail to help people understand His will for their lives. Kaya importante mga kapatid, kapag naramdaman mong tinawag ka, mag-dwell ka muna sa plano ng Diyos. Mag-dwell ka muna sa gusto ng Diyos. Aralin mo muna ang mga plano, ang gusto ng Diyos. Naalala niyo si Ezekiel? When Ezekiel was called to preach, merong binigyan ng reiteration ng Diyos. Binigyan siya ng Diyos ng importanteng pag-unawa tungkol sa kanyang pagkatawag. Let us shift for a while to Ezekiel. Ano po sabi? Ezekiel 2:7-10. Sabi po ng Diyos, you must speak my words to them
whether they listen or fail to listen, for they are rebellious. But you, son of man, listen to what I say to you. Do not rebel like that rebellious people. Open your mouth and eat what I give you. Look at the words. Inuutusan kita. Magsalita ka sa kanila. Sabihin mo ang aking salita. Kung makinig sila o hindi, gawin mo yung pinagagawa ko sa iyo. Pero, son of man, listen to what I say to you. Huwag kang magrebelde katulad ng mga rebellious na tao na yan. Buksan mo ang bibig mo, kainin mo ang aking ibibigay sa iyo. Then looked, and I saw a hand stretched out to me. In it was a scroll, which he unrolled before me. On both sides of it were written words of lament and mourning and woe. So ito po yung nakita ni Ezekiel. At ano ang sabi? 3:1-4. Tuloy natin ang basa. And he said to me, Son of man, eat what is before you. Eat this scroll. Then go and speak to the people of Israel. So I opened my mouth, and he gave me the scroll to eat. Then he said to me, Son of man, eat this scroll I am giving you, and fill your stomach with it. So I ate it, and tasted as sweet as honey in my mouth. He then said to me, Son of man, go now to the people of Israel, and speak my words to them. Listen, dear pastors. Listen who you call yourselves preachers of the word. Hindi importante kung gaano ka kasipag eh. Hindi importante kung gaano ka karaming pagkakataong nangangaral. Hindi iyon ang mahalagang usapin dito. Ang mahalagang usapin dito, ano ang iyong ipinapangaral. Dito po nilinaw ng Diyos kay Ezekiel. Oo, mangangaral ka. Magsesermon ka sa kanila. Sabihin mo kung ano ipinapasabi ko. Pwede silang makinig, pero pwede silang hindi makinig. Pero ang importante, yung iyong gagawing pangangaral nagmumula sa aking mga salita. Kainin mo ang salitang ito, at kapag kinain mo to, ready ka na mangaral ng Ebanghelyo. Kapatid, ano ipapangaral mo kung hindi mo tinanggap? Anong ibibigay mo kung hindi mo tinanggap? Ito po yung metaphor. Yung mga bagay na nakita natin dito, hindi naman siguro literal na kinain ni Ezekiel ang scroll. O kung literal man, I don't know. Hindi naman po binanggit ng mga talata. Pero ito, tandaan mo, pastor, pag hindi ka kumakain, wala kang ipapakain sa iba. At kapag ang kinakain mo basura, basura ipapakain mo sa iba. Kapag ang kinakain mo ay puro kwentong walang kwenta, yun din ang isesermon mo sa pulpito paglinggo. Pero kung ang kinakain mo, purong salita ng Diyos, at ito'y matamis para sa iyo, kasasabikan mo ito araw-araw, gugustuhin mo itong kainin araw-araw, ito rin ang ipapakain mo sa iba. Kayong mga pastor na hirap na walang maipakain, linggo na, Sabado na, linggo na ng umaga, wala pang sermong natatapos, isa lang ibig sabihin, basura ang kinakain ninyo. Basura ang pinapapasok nyo sa bibig ninyo. Basura din ang lalabas dyan. Pero kung puno ng salita ng Diyos, mensahe ng salita ng Diyos, hindi mauubos yan. Sabi ni Ezekiel, I ate it and it tasted as sweet as honey in my mouth. Ganun kasarap ang salita ng Diyos, mga kapatid. At kapag sanay ka sa salita ng Diyos, alam mo, well-educated ka sa salita ng Diyos. Simple na lamang na i-communicate mo ito kasi naintindihan mo eh. Kaya makinig po kayo, mga minamahal kong mga pastor, hindi rocket science ang magbahagi ng salita ng Diyos. Hindi ganun kahirap ang magbahagi ng salita ng Diyos. Ang kailangan mo lang intindihin kung ano mensahe ng Diyos and you can easily communicate it. Ang daming pastor ngayon kung ano-ano mga pinagsesesermon, mga libro, hindi ko po sinasabing huwag kayong magbasa.
ang dapat isinesermon. Minsan yung mga pastor, nangongopya na lang ng sermon ng iba. Nangongopya ng mga sermon. Minsan nga yung pastor, hindi niya lingwahe yung ginagamit niya eh. Mga kapatid, dito po, sa Tinig ng Pag-asa, kung paano magsalita si Pastor Ruel, ganun din siya magsalita sa kwentuhan. Ganun din ako makipagkwentuhan sa iba. Ganun din ang bawat salitang lumalabas sa bibig ko. Hindi ako nagtatransform. If you want to get to know me, yung mga taong nakapaligid sa akin, kung paano ako magsermo sa pulpito, ganun din ako magkwento ng kahit anong kwento, kahit wala sa pulpito. Minsan may mga pastor, alam na mo, nagtatransform eh. Kapag nakikipagkwentuhan ka, iba magsalita eh. Pagdating sa pulpito, iba na rin eh. Pati intonation, pati yung modulation, lahat nagbabago. Pati kwento ng buhay, iba. Mga kapatid, hindi ka babaguhin ng salita ng Diyos kung sino ka. Na para kang sinasaniban ng kung anong espiritu kapag nasa pulpito ka na. Hindi. Kung sino ka, ikaw yon na gagamitin, ikaw yon na magpapahayag ng salita ng Diyos sa iba. Nakuha niyo po mga kapatid. Kaya huwag kayo magpadaya. Napakarami ngayon ng mga mandaraya. No? Ang salita ng Diyos, dapat kasabikan at dapat po itong taglayin, lalo na ng mga tagapangaral, para ka may maibigay sa iba. So God wanted Ezekiel to digest the scriptures for himself. Ezekiel needed specific knowledge of God's will. Kaya sinubo sa kanya. Sinubo sa kanya ng Panginoon ang mensahe, paano isusubo sa ng Diyos kung wala kang interest na kainin na salita ng Diyos? Kung kailang Sabado, doon ka magbabasa. Kung kailang Sabado, doon ka bubuklat ng aralin. Araw-arawin mo mga kapatid, miyat-miyain mo ang pagbabasa, miyat-miyain mo ang pag-aaral, miyat-miyain mo ang meditation of the word, hindi ka mauubusan ng mensahe. Hindi ka mauubusan. And God wanted Ezekiel to digest. Sometimes, totoo naman, makinig po kayo mga kapatid, sometimes nagkakaroon din tayo ng impacho when we try to digest God's word for our own lives. Minsan nga, sabi po ng nagtanong sa akin, hindi ka ba pastor sumasawa? Pastor Ruel, hindi ka ba sumasawa? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Dati may Saturday pa ako, and then Sunday. Every day. Pero, meron pa akong Wednesday na doctrinal class. Meron pa akong Saturday na doctrinal class. Bukod pa ho dun yung mga Bible studies ko on the sides, invitation pag may patay, at invitation sa mga gawain ng small group. May mga kapisanan din po na may mga fellowship na ako pa rin ang nagsasalita. Hindi ka ba nagsasawa? Kung ang pag-uusapan ay pagsawa, hindi. Pero minsan, para na rin ako naiimpatyo. Sa dami po. Sa dami. Yung banti, wala kang tigil ng kain, hindi mo ba, physically? No? Laging smorgasbord or laging buffet. Eh di, nakaka-impatyo. Pero tandaan po ninyo, ang salita ng Diyos, no? Sometimes conflicts with our own plans for our lives. However, if we really seek to digest God's word properly, it will taste as sweet as honey. Kung ang motibo mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay mairaos lang dahil meron kang ise-sermon, hindi ka makikinabang dito. Kung ang ginagawa ko po dito sa Tinig ng Pag-asa ay para lang merong ma-share sa inyo araw-araw, wala po itong pakinabang sa akin. Pero lagi ko sinasabi, ang pangunahing purpose ng Tinig ng Pag-asa ay ang kumain ako ng mga bagay na espiritual. At hindi ko to pagsasawaan. Dahil bawat araw, isang bagong hain ng putahe ng masarap na pagkaing espiritual ang aking kinakain. Nakikinabang lang kayo kasi isineshare ko sa inyo. Pero primarily, ako ang nagdadigest, ako ang kumakain ng matamis na salita ng Diyos. Amen?
So tandaan po ninyo mga kapatid, you cannot feel God's calling for your life depending upon human resources and human wisdom. Hindi mo kayang punuin ang tawag ng Panginoon sa buhay mo kung didepende ka lang sa sarili mong karunungan. Moses was reared with the finest education of the world. The finest education of the ancient times. Moses was educated in all the wisdom of the Egyptians and was powerful in speech and actions. He was indeed the prince of Egypt. They saw to it that he graduated at the top of his class. His verbal skills were excellent. An Egyptian education left him unprepared to fulfill his calling. Ready siya bilang leader. Maaring ready siya bilang paraon. Alam niya kung anong paraan ng batas ng Ehipsyo. Alam niyang mamahala ng kaharian. Alam niyang maging susunod na paraon, pero tinawag siya ng Diyos at alam niya yon. Pero hindi siya ready doon. God's call is never achieved through worldly means. And there was a lesson Moses had to learn before he could fulfill God's potential for his life. Anong dapat matutunan ni Moses? You cannot sow of the flesh and expect a spiritual harvest. Amen? Huwag nating kalimutan, the wisdom of the world is not God's will. Moses gives us a little more insight into what he did and what he was thinking nang isinulat niya ang aklat ng Exodus. Amen? Hindi po binanggit sa Exodus chapter 2, 11 to 12 kung anong purpose. Ba't niya ginawa yon? Pero samahan po ninyo ako at ating basahin. Tingnan po natin. Exodus chapter 2, 11 to 12. Sabi diyan, one day, after Moses had grown up, he went out to where his own people were and watched them at their hard labor. Ito po yung binabanggit kanina sa Acts 17. He saw an Egyptian beating a Hebrew, one of his own people. Look at the highlighted sentence. Glancing this way and that, and seeing no one, he killed the Egyptian and hid him in the sand. Tandaan po ninyo mga kapatid, there is nothing more dangerous than a sense of God's purpose without an understanding of God's will. Glancing this way and that, and seeing no one, he killed the Egyptian and hid him in the sand. It is obvious that Moses was relying on worldly wisdom to win a spiritual battle. He sought to win the battle for God in his own strength, glancing this way and that. Moses was misguided in seeking to fulfill God's purpose. Mali ang paraan. Mali ang kanyang iniisip. Ang pagtingin sa kaliwa, sa kanan, at pagkalimot na tumingin sa itaas ay ang paraan ng tao sa paggawa ng kanyang mga kalooban. Tandaan po ninyo mga kapatid, it is no accident that when he came to the Hebrews to offer his leadership, following the next day, they mocked him. They couldn't even see any human wisdom in killing the Egyptian. Sensing God's purpose without relying on God's wisdom will lead us to connive, to manipulate, and scheme to accomplish God's will for our lives. Ang kasinungalingan hindi pwedeng maging sagot sa plano ng Diyos. You know what happened to Abraham and Sarah when they entered Egypt? Sabi ni Abraham, magkunwari kang kapatid kita.
para hindi ako patayin. To save himself, magsinungaling tayo. And you know the rest of the story. Dahil po doon, pumasok ang kasinungalingan sa buhay ng mag-asawa. Paglabas nila ng Egypt, dala nila ang panibagong kasinungalingan dahil binitbit ni Sarah yung kanyang aliping si Hagar at ang kayamanang ibinigay sa kanila. Pagsisimula nila ng buhay uli, itong si Sarah, binigay si Hagar kay Abraham, and the rest is history. Kasinungalingan, manganganak ng kasinungalingan, you cannot do your ministry on your own effort and your own power. Magre-resulta lang ito ng connivance, manipulations, and schemes to accomplish the will of God for your lives. God's wisdom gives us an understanding as to when and how things should be done. Tandaan po ninyo, God is not limited to what He can do, but He will do it in His own timing and not before. So forcing things to be done is not God's will. When we are responding to God's will, things flow together smoothly. Kaya, Pastor, kamanggagawa ko sa Panginoon, pag parang ang lahat ng nangyayari hindi smooth, baka naman puro effort mo na lang ang umiiral. Baka naman talagang sablay ang ginagawa mo, Pastor. Baka naman talagang hindi yan ang gusto ng Diyos. Mag-evaluate ka. Baka katulad ni Moses ginagawa mo na lang yung alam mo na mukhang tama pero hindi tama. Alam nyo, many in the church are burned out because they have been running on human ingenuity in the guise that they are doing the will of God. Kaya mag-evaluate ka. Mag-evaluate kayo. Baka kaya katakot-takot ang problema. Baka kaya walang nangyayari. Baka walang nagiging bunga. It is because you are doing something on what you think is God's will. But it is not. Many think they are doing God's will. They have worked hard for the church. Masisipag naman. But the only thing that keeps them going is human strength and human ingenuity. They are burned out. Burn out usually leave us feeling a lack of accomplishment. When we are not accomplishing our goals, we either get busier or quit. Kaya pag nandun ka na, na ikaw nagpapakasipag, ginagawa mo ang lahat, pero wala pa rin nangyayari, baka sign na yan ng burnout. Ang kasunod niyan, quit. And we get that feeling that we must do something even if it is wrong. We either quit or try harder to accomplish more. And we think, if it is to be, it is up to me and not God. Kaya mga minamahal na mga kapatid, we must begin to meditate on God's will so that we can begin living within His will. Ito ba talaga gusto ng Diyos? O baka naman inaasa ko na lang lahat sa Diyos? Minsan, ganun din ang idea. Naku, dadami rin yung miyembro na yan. Bahala si Diyos dyan. Bahala si Lord dyan. Kung gusto ni Lord na dumami ang simbahan, siya ang bahala dyan. Pero mga kapatid, ba't ka pa binigyan ng mandato na mangaral? Di tumigil ka na sa pagpapastor, bahala na ang Diyos dyan. Maraming pastor na tulig doon sa bagay na yun Hyper-Calvinistic. Hindi po yun ang turo ng reform. Hindi po reform theology yun. Ang ating paniniwala, we are called by God. We are a vessel for a purpose. God made us, called us. From the very beginning, He saved us. For what? To do good works. Ano yung good works na yon? Yung ba'y mga moral things lang? Yung bang good works na binabanggit doon, mga moral things ng buhay natin? Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mangangal. Hindi!
Kasama doon ang ministeryo ng pagsunod sa Diyos at paggawa ng mga alagad. Alibay na lang, mga tamad na pastor, yung mga katwirang bahala ang Diyos dyan. No. Binigyan ka ng wisdom ng Lord on how to run things. And God is guiding you through His words. Dapat mo itong maintindihan. Dahil kung hindi, ipapahamak mo ang simbahan, ipapahamak mo rin ang iyong sarili. Nakuha niyo po mga kapatid. We must begin to meditate on God's will so that we can begin living within His will. And the best thing to do when you feel like it is up to you is to put on the brakes. Stop. If things are not going smoothly, if things are not going well like what happened to Moses, huwag ka tatakas. Madyan ang babagsakan mo nun. Pag tumakas ka katulad ni Moses, 40 years uli ng failure yun. So put on the brakes. Stop. Get refocused on God's will. And then you can accomplish His purpose in your life. Tandaan, you cannot feel God's specific call without specific knowledge of God's will. Moses sincerely thought that God was in his plans to deliver the Hebrews when he killed the Egyptian. Kala ni Moses, yun ang paraan. It baffled him to think it didn't work. Nagulat siya. Bakit yung mga tao, kinabukasan di siya kinilala? Ang akala niya sa pagpatay niya sa Egyptian, kinabukasan, leader na siya. But it didn't work. The reason? Because it wasn't God's will. So tandaan niyo po mga kapatid, misunderstanding God's will cause us to lose a sense of God's calling. Every painful memory of Egypt reminded Moses of his greatest failure. And those memories are so clear. He knows that he has failed in the calling he thought was so real. Now he doubts his calling and loses a sense of God's purpose in his life. So, anong nangyari kay Moses? He find a new purpose. Ganito nangyayari sa marami. Baka hindi talaga ako tinawag na pastor. Hanap na lang ako ng ibang trabaho. Hanap na lang ako ng ibang pagkakakitaan. Lipat na lang ako ng profesyon. Moses loses himself in a self-chosen occupation as what? Pastol pa rin. Pastol na nga lang ng tupa. Pastol na lang ng hayop. Nagpalit ng trabaho, nagpalit ng employer, nagpalit ng pagkatao. Purpose ng Diyos sa kanya ay maging pastol ng Israel, maging tagapanguna sa bayan ng Israel, at ang kanyang employer ay ang Diyos. Kalaunan, employer niya, si Jethro. Ang trabaho niya, pastol ng tupa. Nagbago ang lahat sa kanya. Now, there was only one problem. Di naman masama yan. Magtrabaho ka na lang. No, mangamuhan ka na lang sa ibang amo. At yung iba, baka naman talaga hindi ka tinawag bilang lingkod ng Diyos at dyan ka tama. Meron kasi naman sa panahon natin ngayon, pumasok lang sa seminaryo dahil wala nang ibang opsyon. Naging estudyante sa aralin ng Biblia dahil hindi naman makapag-aral sa aralin ng mundo. May offer lang ng scholarship sa seminary, kaya tinanggap ito. Pero in reality, sa puso naman ng tao, hindi naman niya tiyak talaga kung tinawag ba talaga siya. So, ganun na lang nangyayari. That was not where God wanted him to be for Moses, because he was really called by God. Now, Moses is not only out of the will of God,
but he is also not in the place where God wants him to be. He has missed his calling, or he has missed his calling because of a lack of understanding. Mga minamahal na mga kapatid, waiting on God is the hardest things in life. Ang hintayin ang Diyos ang isa sa pinakamahirap gawin. Pag napagod tayo sa paghihintay, we begin to force our own will and our own way upon others. We begin to push and strain and dump emotional garbage to get things moving in the direction we think they should go. And we usually end up where? In disaster. Moses was farther away from God than he had ever been because he wanted to accomplish too much on his own too soon. Amen? As we study the life of Moses, it is evident that he lost a sense of God's purpose for his life. He may be exactly where God has placed us. Or we may be, like Moses, be where God placed us. But we must also be living within God's will. Pwedeng nandun ka sa lugar na pinaglagyan sa iyo ng Diyos, pero sa lugar na yon, dapat ang ginagawa mo ay kalooban ng Diyos. You cannot be in the place God wants you, but doing your own thing. Trying to force human solutions upon others may cause us to lose a sense of God's purpose when we fail. We think God should honor our battle plans when we should be honoring His battle plans. Our plans won't work. Amen? Yan po yung unang-unang kinatakutan ko nang dumating ako dito sa Canada. Baon-baon lamang ang desire na gawin ang gusto ng Panginoon. Baon-baon lamang ang paniniwala na ako'y dinala ng Diyos dito for His purpose. Baon-baon ang konting tapang at lakas ng loob. Pero ang aking kinatatakutan ay ang gawin ko ang mga bagay dito sa Canada ayon sa gusto ko at hindi ang ayon sa gusto ng Diyos. Salamat sa Panginoon, 13 taon ang nakalipas. Nakikita ko naman po ang bunga ng gustong mangyari ng Panginoon para sa kanyang iglesia dito sa Canada. After 40 years, Moses probably had finally pushed the thoughts of Egypt and the sense of God's purpose into dark recesses of his mind. Now he has a new life, a new family, and during his 40 years in Midian, sa bahay ni Jethro, Moses had cleaned up his resume. However, Moses learned that he couldn't hide his failures without them coming back. The failure of Moses in Egypt hunted him. He had hidden the Egyptian that he murdered in the sand, but it came back to hunt him. He had hidden himself sa bahay ni Jethro sa Midian for 40 years, but God's purpose continued to hunt him. After 40 years, tumahimik ang Diyos. Then after 40 years, kinausap siya ng Diyos. How many times during that 40 years in Madian do you think Moses rehearsed in his mind the failure? Mari sinasabi niya, dapat di ko pinatay. Dapat naghintay lang ako. Dapat yung timing ng Diyos ang nasunod. At maaring he believed that his sincerity would make his battle plans work. He had sincerely given his all. What else could he do but put the whole bitter experience behind him and forget it? Pero sa kabila nun, ang Diyos, hindi siya nakakalimutan. Yung plano ng Diyos ay plano ng Diyos, matutupad at matutupad sa panahon ng Diyos.
Amen? Tingnan natin at basahin ang sumunod na kasaysayan. Exodus 3:7-11. The Lord said, I have indeed seen the misery of my people in Egypt. Si Moses na po ang kinakausap dito ng Diyos. I have heard them crying out because of their slave drivers, and I am concerned about their suffering. So I have come down to rescue them from the hand of the Egyptians, and to bring them up out of the land into a good and spacious land, a land flowing with milk and honey, the home of the Canaanites, the Hittites, Amorites, Perizzites, Hivites, and Jebusites. And now the cry of the Israelites has reached me, and I have seen the way the Egyptians are oppressing them. So now, go. I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Look at this. Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites out of Egypt? Kita niyo po mga kapatid, sino ako para pumunta sa Paraon at sabihing palayain ang aking bayan? Samantalang beforehand, nagmamadali siya. Before, nagmamadali siyang tuparin yung bagay na yan. The killing of the Egyptians, he thought was the best way in fulfilling the plan of God for him. But this time, timing na ng Diyos, pero ang dami niyang katwiran. Ang sabi niya, sino ako? Nalimutan din niya sa kanyang mga excuses kung sino siya. Ang sabi ng Diyos, go and speak to Pharaoh. Ano sabi ni Moses? I am not good in speech. Pero let us go to Acts chapter 17. Acts chapter 7. Ano sabi diyan? When he was placed outside, Pharaoh's daughter took him, brought him up as her own son. Verse 22. Moses was educated in all wisdom. Marunong ba si Moses? Hindi. Marunong. Tuloy natin ang basa. And was powerful in speech and action. Di ba siya marunong magsalita? Alam naman nagsisinungaling yung sinulat yan. Moses was powerful in speech and in action. But because of his failure, nalimutan niya ang mga bagay na yan. Kaya kailangan siya i-remind ng Diyos at sabihin sa kanya, Moses, sino ba may gawa ng bibig ng tao? Ako ang gumawa niyan. Pero talagang ang hirap makarecover sa failure of the past. At minsan ito ang totoo. Para makarecover doon, kailangan tayong bigyan ng Diyos ng katuwang para sa mga bagay na yun. Kaya sabi ng Diyos, sige, sama mo si Aaron, pero ikaw ang tinatawag ko, tuparin mo ang purpose. So 40 years in the wilderness taught Moses one major lesson we must all learn in life. Moses learned his inability to hide his problems from God. That is true. Magtatakbo ka ng magtatakbo, hindi mo kayang takasan ang kalooban ng Diyos. When we run from our failures, in an effort to deal with them, we may discover that our failures will not hide from us. Kaya yung mga failures, hinaharap yan. Hindi yan tinatakasan. Yung pagkakamali, hinaharap yan point blank, hindi tinatakasan. We have to deal with it, or we will have to deal with them as they continue to resurface in other areas of our lives. Sabi ni Moses sa Numbers 32 verse 23, sabi niya sa bansang Israel, your sins will find you out. Moses was speaking from experience. Because it is true. If you hide from your failures, sin will find you out. Failures will find you out. So if you hide your failures in one marriage, they will resurface in the next marriage. If you hide from your failures in one job, they will resurface in another job, in another employment.
You may hide from your failure as a parent, but your failures will resurface in the lives of your children and your children's children. Tandaan po ninyo mga kapatid, if we refuse to face our failures in life, we will have to face them in judgment. How much better would it be to face them now? The easiest thing in the world to do is seek to renew your sense of God's call while neglecting His will for your life. God appeared to Moses in the burning bush to persuade Moses to return to Egypt to deliver the Hebrews. Moses made excuses for not coming. Who would believe me, he said. He wasn't an eloquent speaker, so God manifests His miraculous powers. Moses' hands becomes leprous, and God heals it. God turns Moses' staff into snake, and then He turns it back into his staff. Then God gives Moses Aaron, his brother, to speak for him. Moses is finally persuaded to go. The sense of God's call is finally reborn. Amen? So pagpalain po kayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Dalangin ng aking puso na bigyan tayo ng pag-aaral na ito ng pagpapanibagong sigla sa ministeryo. Ng pagkaunawa sa tawag ng Diyos sa ating mga buhay. Na ang mga bagay na nais ng Diyos ay dapat maganap ayon sa plano at gusto at timing ng Diyos. Not by might, not by power, but by Thy Spirit. By my Spirit, says the Lord. Amen? So pagpalain po kayo ng ating Panginoong Diyos, mga minamahal kong mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa.